Malugod po namin kayong tinatanggap sa huling bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan. Ito ang Tanging Pag-asa Season 3, Pamilyang Mahal ng Diyos. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga panahong ito na kami po ay muling nagkasama-sama at naway dalangin po namin ang aming pong tagapagsalita na si Pastor Jerry Cahobe ay haplusin ang kanya pong mga labi upang matpatuloy naming makita ang pag-asa. Samahan niyo po kami sa mga oras na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pagkatapos ng pagpupasyang magkaroon ng bagong simula, hindi ba ito'y sinusundan ng mabubuti at magagandang bagay? Oo, Berlin, tulad na lamang ng bagong kasal. Pangarap nila na ay magkaroon ng kanilang dream house o dream family. O kaya naman, bago manganak ang isang babae, inihahanda na nila ang mga damit at mga bagay na gagamitin ng bagong panganak na sanggol. Ngunit higit sa mga bagay na ito, ang inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. Ito'y higit pa sa magandang tahanan o sasakyan na maaari nating makamit sa mundong ito. Wala pang nakakita nito at hindi maikukumpara kailanman sa mga bagay na nakikita natin hanggang sa panahon ngayon at sa mga susunod pa. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng buong sambahayan. Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan. Paano ba sukatin ang huwarang pamilya? Sa dami pa ng tagumpay, sa mundo ay pinakita. Di ba't mas may tuturing huwaran ang pamilya? Sa gitna ng pagsubok, nanatiling tapat sa Kaniya. Pamilyang inubog ng Diyos na Ama, di lamang sa tagumpay, sama-sama. Hindi natitinag sa kamunduhan, pamilyang inubog ng pag-ibig niya. Ang Ama sa langit ay nagtiis sa pasakit ng kanyang isinugo, bugtong niyang anak. Sa lahat ng pag-ibig na kanyang inihain, si Jesus ang labis na nagdusa at nagtiis. Pamilyang inubog ng Diyos na Ama, di lamang sa tagumpay, sama-sama. Hindi natitinag sa kamunduhan, pamilyang inubog ng pag-ibig niya. Wala nang hihigit pa sa isang magulang na mapagpatawad sa kanyang mga anak. Nagdiriwang ang langit sa pagpatak ng luha ng isang anak na mapagpakumbaba.
Pangarap ng maraming pamilya ang magkaroon ng sariling maayos na bahay kung saan makakapamuhay ng maligaya at masaya ang buong pamilya. Madalas sa isang pamilya, sa tuwing magsasama-sama, ang mga magkakapatid ay nangangarap kasama ng mga magulang na pagdating ng araw ay makakapagtulong-tulong silang lahat para maipaayos o makapagpatayo ng pangarap na sariling bahay, maayos at maganda. Sa panahon ngayon, maraming tao ang may problema sa kanilang tirahan. Malaki ang gastos sa pagbabahay at ang pamilyang may maraming pera lamang ang nakakapagpagawa nito. Ang mga may kakaunting pera ay umuupa lamang na kadalasan mahirap pang humanap at mahal. Ang mga wala namang pera ay nagtitiis sa squatters area sa ilalim ng tulay o kung saan may matitirikan. May mga pamilyang nakakamit ang kanilang inaasam na tahanan. Merong hanggang ngayon ay umaasa pa ring magkaroon nito. Ang iba naman ay nawawalan na ng pag-asa dahil parang mahirap matupad ang pangarap na tahanang ito. Subalit, alam niyo ba, mga kaibigan, na ang Diyos na nagmamahal sa atin ay naglalaan ng napakagandang tahanan sa bawat isa sa atin. Ito'y isang napakagandang mansyon sa langit. Kaya, anuman ang tahanan natin ngayon, malaki man o maliit, sa atin man ito o hindi, may mahigit o may higit na maibibigay ang Diyos para sa atin. Ito ay pangakong tiyak na ating maaasahan. Bago umakyat sa langit si Jesus, ay nangako sa mga alagad. Sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 1 hanggang 3. Huwag maglumihanan ang inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Nangangahulugan na ang tahanan mo ngayon ay hindi ang permanente mong tahanan. Ang Panginoong Hesus ay naghahanda ng pangarap nating tahanan na higit pa sa ating inaasahan. Ito'y libre, walang bayad at walang upa. Nakalaan sa mga pamilyang sumasampalataya kay Jesus at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Saan natin ito matatagpuan? Ito sang-ayon sa Biblia ay makikita sa langit na bayan. Ang langit ba ay isang totoong lugar? Saan naroon ang langit? Anong meron sa langit? Kung ito'y totoo, paano makakapunta roon? Ngayon ay samahan niyo po ako upang ating alamin sa pamamagitan ng Biblia ang katotohanan tungkol sa maluwalhating lugar, ang langit. At sama-sama nating idalangin na makapit natin ang magandang dream house na ito na inihahanda niya para sa ating pamilya. Ano ang katotohanan tungkol sa langit? Si Juan ay nagkaroon ng pangitain tungkol sa isang banal na lungsod na darating mula sa langit. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem,
na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na naghahandang talaga sa kanyang asawa. Sino daw ang naghahanda ng lungsod na ito? Ito ay ang Diyos. Bakit sinasabi ng Biblia na ito'y inihahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagaganyakan para sa asawa? Dahil gusto ng Diyos na malaman natin na siya'y talagang naghahanda para sa atin ng isang bagay na tunay at kamangha-mangha. Higit na maganda, di ka panipaniwala at kagilagilalas sa kaya nating isipin. Habang bumababa ang banal na lungsod na ito ang pinakamasayang pangyayari sa buong sanglibutan. Ganito inilalarawan ng Biblia ang kalwalatian ng banal na lungsod na ito. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 14. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Sino ang 12 apostol? Si Tomas na nagduda, si Pedro na nagkaila, si Santiago at Juan na mga anak ng kulog. Ang mga lagad na ito ay mga ordinaryong tao gaya mo at gaya ko. Nagkaroon sila ng mga pagdududa at takot. Ang mga lagad na ito ay mga mangingisda, maniningil ng buwis, ordinaryong manggagawa, at merong mga kahinaan na gaya natin. Ang mga tagasunod na ito ay may mga naging pagkakamali tulad natin. Pero bakit nakalagay ang kanilang mga pangalan sa pundasyon ng bagong lungsod? Bakit? Dahil ipinapahiwatig sa atin ng Diyos. Kung sila ngay nakapunta doon, makakapunta din tayo doon sa lugar na yun. Ang langit ay hindi isang lugar para sa iilang super spiritual elite na mga tao. Ito'y lugar para sa mga karaniwang tao na makasalanan, subalit tinubos ng dugo ni Kristo. Ito'y para sa mga tunay na mananampalataya sa Kanya. Sa pagpapatuloy ng paglalarawan ng Biblia, sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 6. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. At ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. May 4 na gilid. Bawat gilid nito ay may 3 tarangkahan o gate. 3 sa norte, 3 sa timog, 3 sa silangan, at 3 sa kanluran. Karamihan sa mga sinaunang lungsod dito sa lupa ay may kakaunting mga gate. Dahil sa parang ito, makakaiwas sa pagpasok ng mga kaaway. Subalit sa bagong lungsod, na ito ng Panginoon ay walang kaaway. Ang layunin ng langit ay makapasok ang mas maraming mga tao. Sila'y mula sa norte, sa timog, sa silangan, sa kanluran. Subalit bakit 3 gates sa bawat gilid? Ang 3 ay simbolo ng Trinity. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Lahat ay nag-aanyayang, halika kayo! Sinasabi ng Diyos na sino man tayo, maaari tayo makapasok sa mga pintuang ito. Ipinapakita sa atin ng Diyos na ang ginawa niya, ang mga lungsod na ito, na may mga pintuan para makapasok ang napakaraming tao. Purihin ang kanyang pangalan. Sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 6. At sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat.
Ang lungsod na ito na parisukat ay may 1,500 milya sa circumference, 375 milya sa bawat gilid. O tunay na matutupad ang pangako ni Jesus. Sa bahay ng kanyang ama ay maraming mansyon. Siya'y naghahanda ng tahanan para sa iyo at sa akin para sa ating pamilya. Inilalarawan ng aklat ng Apokalipsis na ang kagandahan ng banal na lungsod ay lubos na kamangha-mangha. Ang mga lansangan ay gawa sa gintong lantay. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 21. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas. Si Kristo ang mahalagang perlas at walang paraan na makapasok dito maliban sa pamamagitan ni Jesus. Walang ibang pangalan kung saan tayo maliligtas maliban kay Jesus. Sapat na si Jesus para tayo'y makapasok sa mga pintuang yaon. Sa pagpapatuloy, sa talatang 21, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubog. Ang Diyos ay napakayaman. Napakarami niyang ginto na ginagamit para sa mga lansangan. Siya ay mayaman at hindi kailanman nagkulang. Maaring dito sa lupa ay wala tayong sapat na salapi o pag-aari, subalit mayaman ang ating Diyos sa langit at siya'y may inihahanda para sa atin. Darating ang araw na ang banal na lungsod na ito ay bababa bilang kapital ng bagong lupa. At sa pagbaba ng maningning na syudad na ito, ang babagsak ay apoy para lipulin ang mga masama at linisin ang planeta. Ang ibabaw ng lumang lupa at magiging isang lawa ng apoy. Isang paalaala na ang mundong nabahiran ng kasalanan ay mapaparam o mawawala. Subalit, matapos ang apoy, sinasabi sa atin ng Apokalipsis na isang bagong langit at bagong lupa ang lilitaw. Ang bagong Jerusalem ay ilalagay sa bagong planeta. Ang bagong mundong ito ay magkakaroon ng buhay gaya ng harden sa Eden. Sa ilog ng buhay nito ay dumadaloy ang tubig kasing linaw ng kristal. Ang puno ng buhay nito ay namumunga ng saganang mga prutas. Oo kaibigan, masusumpungan ng mga naligtas ang kanilang sarili sa solidong lupa, subalit ito'y bagong lupa. Kaya nga, tinutukoy ito sa bagong tipan bilang pinagpalang pag-asa. Ito'y isang solidong bagay na maaari nating panghawakan. Ito'y isang bagay na hindi nagugulo. Ang pag-asang ito ay magbibigay buhay sa ating puso at mag-aangat ng ating mga pangitain. Ang bagong lupa ay magiging napanumbalik na hardin ng Eden. Si Propeta Isaias ay nagbigay sa atin ng sulyap dito. Sa Isaias Kapitulo 35, ang talata ay 1. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya, at ang ilang ay magagalak, at manunumbalik o mamumulaklak na gaya ng rosa. O awit ng pagpuri, awit ng kagalakan, ang mapapasa atin sa kagandahang ito. Ang lupa ay mababagong muli, gaya ng Eden. Ito'y malalatangan ng buhay na luntian. Ang tanawin ay kamangha-mangha. Ang mga bulaklak, puno, at halaman ay hahalimuyak ang samyo at magiging pabango sa hangin.
Isiping binubuksan natin ang ating mga mata at ang lahat ng natatanaw natin ay bagong dakilang mundo. Imagine na ang nilalanghap na hangin ay sariwang hangin mula sa Diyos, na ang iniinom na tubig ay sariwa galing sa bukal ng buhay. At tayo'y kumakain ng mga prutas mula sa puno ng buhay. Isiping namumuhay sa isang kapaligiran na nababalot ng kahangahangang pag-ibig. Subalit minsan, ay gusto nating malaman kung anong klaseng katawan ang tataglayin natin sa naipanumbalik na Eden. Ano nga ba ang magiging pisikal na kondisyon natin sa lupa? Ayon sa Filipos Kapitulo 3, ang talata ay 20 at 21, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Nang si Jesus ay muling nabuhay, meron ba siyang katawan? Anong katawang ito? Ito'y maluwalhating muling binuhay na immortal na katawan. Kumain si Jesus sa kanyang muling nabuhay na katawan, di ba? Merong maraming karanasan si Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli na nagpapakitang siya ay merong isang totoo at nakikilalang katawan. Nang makilala ni Jesus ang mga alagad sa daan ng Emmaus, sinabi ng Biblia na pinigilan sila ni Jesus na makilala siya sa oras na iyon dahil meron siyang aral na nais ituturo sa kanila. Subalit, nang hatiin na niya ang tinapay at binuksan ang kanilang mga mata, nakilala nila si Jesus sa kanyang natatanging mga mannerism. O kaibigan, ang ating mga kaibigan ay makikilala natin sa langit dahil sa kanilang unique mannerisms. Sa pagkabuhay na maguli ay nakikilala lamang ni Maria si Jesus nang tawagin niya ang kanyang pangalan. Sa hamog ng umaga ay hindi niya siya makita ng malinaw, ngunit nakilala niya ang kanyang tinig. Makikilala tayo ng ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng tunog ng ating boses. Nang magpakita si Jesus sa mga alagad sa upper room, kaagad siyang nakilala ng mga alagad. Alam nila ang kanyang pisikal na anyo. Makikilala tayo ng ating mga kaibigan sa pamamagitan ng ating pisikal na itsura. Sa bagong langit at bagong daigdig, bibigyan tayo ng Diyos ng isang maluwalhati at walang kamatayang katawan. Magkakaroon ka ng katulad na personalidad na meron ka ngayon. Nais ng Diyos na iligtas ka. Nakikita natin na kung ipinadala ng Diyos si Kristo para mamatay sa iyo, ikaw ang nais niya. Hindi ba kakaiba kung binayaran ni Kristo ang sukdulang halaga para mamatay para sa iyo at pagkatapos ay ganap na babaguhin ang iyong personalidad o pagkatao at physical features na nagpapaging natatangi sa iyo kapag dinala ka niya sa langit? Ang pagmamahal mo ang gusto niya. Sa pamamagitan ng mga natatanging katangian ng iyong pagkatao, ikaw ay magiging kung ano ka sana kung hindi nahulog o nagkasala ang lahi ng tao. Makikilala natin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating una, natatanging pag-uugali. Mga intonasyon ng boses, mga individual na personalidad. Ngunit hindi magkakaroon ng bahid ng kasalanan o karamdaman na dadalamhati sa atin. Narito ang pangako ng Diyos sa Isaias Kapitulo 33
Ang talata ay 24. At ang mamamayan ay hindi magsasabi, ako'y may sakit. Ang bayan na tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasamaan. Ang sabi naman sa Isaiah 35, ang talata ay 5 at 6. Kung magkagayoy madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan, kung magkagayoy lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Bubuksan ng Diyos ang mga bibig ng mga taong hindi makapagbigkas ng kahit isang salita ngayon. Luluwag ang kanilang mga dila para sila'y makaawit. Isipin ang kagalakang ito. Wala na ang mga wheelchair. Wala na ang mga saklay. Bagong buhay ang dadaloy sa ating mga ugat. Bagong buhay ay titibok sa ating mga katawan. May kagalakan at kaligayahan kahit saan. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang kamatayan, kalungkutan, pagtangis, pagkakasakit ay magpakailanmang nawala na. Natapos na ito. Meron ng isang bagong langit at bagong lupa. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang talata ay 1. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Ang tubig ng buhay ay kumakatawan sa buhay ng Diyos na sumasapat sa bawat pangangailangan. Gaya ng tubig na tumatanggal sa iyong pagkauhaw, walang makakasapat sa panloob na pangangailangan natin sa Diyos, maliban mismo sa Diyos mismo. Walang pumipigil sa ating mga pang-espiritual na pangangailangan tulad ng Diyos. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang talata ay 2. Sa gitna ng langsangang yaon, at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na mamumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Habang kumakain tayo mula sa puno ng buhay na iyon, ganap tayong gagaling. Ang bawat dungis sa pag-iisip dahil galing tayo sa nagkasalang mundo, lahat ng iyon ay pagagalingin ng Diyos. Lahat ng pagmamahal na hindi natin natanggap, ngayon ay tatanggapin na natin. Mahal tayo ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos. At yayakapin tayo ng Diyos. Siya mismo ang hawak sa atin. Ang Diyos mismo ang bubulong sa ating mga tainga at tayo'y lubos na masisiyahan. Ang tubig ng buhay, ang puno ng buhay ay masisiyahan ang aming pinakamalalim na ambisyon at ang aming panloob na mga pangangailangan. Ang Diyos ang pagmumulan ng ating panloob na lakas. Ang tubig ng buhay, ang puno ng buhay ay magsasapat sa ating pinakamalalim na mga pangangailangan. Ang Diyos ang pagmumulan ng ating lakas.
Ang langit ay isang tunay na lugar. At dito'y magkakaroon ng tunay na mga gawain. Mababalutan ang mundo ng mga awit ng papuri at kasiyahan. Ayon sa Isaias, Kapitulo 65, talatang 17. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. At ang mga dating bagay ay hindi maalaala o mapapasaisip man. Nakakatuwang malaman na may ilang mga bagay sa buhay na ito na hindi na natin matatandaan. Bibigyan tayo ng amnesia ng Diyos sa mga bagay na masasama. Malilimutan natin ang kasamaan, ang pagkabigo, at ang pagkakasakit. Kakalimutan natin ang tungkol sa lahat ng masasamang bagay na naranasan natin dito sa lupa. Ang langit ay isang lugar na puno ng masasayang alaala. Sabi sa Isaias, Kapitulo 65, ang talata ay 21 at 22. At sila'y mangagtatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mangag-uubasan at magsisikain ng mga bunga ni yaon. Pag-isipan ito. Ang mga pinakamahusay na arkitekto sa lahat ng panahon ay naroon. May guguhit ang ating dream house at makakamit natin ng walang bayad. Sa pagpapatuloy sa talatang 21 hanggang 22, sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy, ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Paano naman ang mga samahan ng magkakaibigan? Ang isa sa pinakadakilang kagalakan ng langit ay ang pagsasama-sama ng magkakaibigan. Makikita rin natin ang iba pang mga bayani ng pananampalataya. Ayon sa Mateo Kapitulo 8, ang talata ay 11, at sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Isipin kung ano ang mangyayari. Habang nasa hardin tayo isang araw at makikita natin ang isang lalaki na naglalakad at sasabihin natin, ikaw ba si Adan? Oo, ako nga si Adan. At kayo uupo at magkikwentuhan tungkol sa buhay at kasiyahan sa piling ni Jesus. Sa langit, makakausap natin si Moises, si Daniel, si Pedro, si Santiago, si Juan, at si Pablo. Subalit higit sa lahat, ito'y lugar kung saan makakasama natin si Jesus. Dahil darating ang araw na ikaw at ako ay makakapiling si Jesus ng mukhaan, siya'y namatay para sa atin. Isang araw sa pagpasok natin sa lungsod na iyon, ay nandun si Jesus para salubungin tayo at sasabihin, ang lupaing ito, ang iyong lupain, ito ang iyong tahanan. Hindi ka naiiyak muli. Hindi na muling makakaramdam ng kalungkutan. Hindi na muling makakaramdam ng pagkabigo. Hindi na muling magkaroon ng dalamhati. At ang sabi sa Isaias, Kapitulo 66, talatang 23, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago,
At mula sa isang Sabath hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Lahat tayong kanyang mga anak ay magsasama-sama at mangingilin para magpupuri sa kanya sa araw ng Sabath. Nai-imagine ko na ito. Pumunta tayo doon sa dakilang makalangit na templo at merong isang napakalaking koro ng papuri. Ang mga anghel ay umaawit ng karapat-dapat sa korderong pinatay para makatanggap ng kayamanan at karangalan at kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman. Si Kristo ay dumating sa mundo at ibinuhos ang buong langit para sa atin. Kagabi sa pagtulog, ako'y nanaginip. Doon sa bagong Jerusalem, ako'y nakatindig. Mga bata ay narinig na nagsisiawit, tulad sa tinig ng anghel na buhat sa langit, tulad sa tinig ng anghel na buhat sa langit. Jerusalem, Jerusalem, anghel umaawit, Hosana sa Diyos na Hari, Hosana sa Hari. Panaginip ay nabago, awit ay napara. Mga hosana'y pumanaw sa batang awitan. Gabi ay napakadilim, umaga'y maginaw. Sa mapanglaw doong burol, ang Diyos ay natanaw. Sa mapanglaw doong burol, ang Diyos ay natanaw. Jerusalem, Jerusalem, anghel umaawit, Hosana sa Diyos na Hari, Hosana sa Hari. Panoorin ay napaltan ng syudad na banal. Man din sa lupang bago ay aking namasdan. Ilaw ng Diyos na sa daan, pinto ay nabuksan. Ang may nais na pumasok, di tinatanggihan. Araw, buwan, mga bituin, di na kailangan. Yaoy
plano ng nagmamahal na Diyos sa ating pamilya ay higit na lagpas pang kamangha-mangha sa kaya nating isipin. Ito'y mas kapanapanabik na di halos kayang ilarawan ng ating imahinasyon. Isang araw, siya'y darating. Isang araw, uuwi na tayo. Uuwi na ang ating pamilya kung saan tayo kabilang. Uuwi sa tahanan kung saan nadarama natin sa ating mga puso ang lubos niyang pagmamahal sa atin. Siya'y makakasama nating magpakailanman. Wala nang karamdaman. Wala nang pagdurusa. Wala nang kamatayan. Sa lugar na yon, wala nang masamang karanasan na mararanasan magpakailanman. Makakasama natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay magpakailanman. Kaibigan, mananampalataya tayo kay Kristo. Mahalin natin si Kristo. Paglingkuran natin si Kristo. Nais mo bang sabihin, Jesus, nais kong makasama ka habang buhay. Ngayon, muli kong ibinibigay ang buhay ko sa iyo. Ipinapangako ko ang aking sarili na mamahalin at susundin kita mismo saan mo man ako akayin. Maaari mo bang gawin ito sa pamagitan ng pagtaas ng iyong kamay? Tayo manalangin. Maraming salamat dakilang Diyos, sapagkat kayo po ay patuloy na nag-aanyaya sa amin. Na doon sa dream house na amin pong pinapanukala na kayo ang gumawa, ay nais mo kaming makasama. Maraming salamat, Panginoon, sa paanyayang iyon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat merong ka palang inilalaan para sa amin. Sa amin na mga nanampalataya, sumusunod sa iyong mga utos, nangingilin ng iyong Sabbath, na siyang nag-iingat ng aming katawan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong ipinangako sa amin ay isang karanasan na kailanman hindi kayang bilhin, hindi kayang mapalitan ng kung anuman na mayroon kami. Thank you, Lord, sapagkat inaanyayahan mo kaming makatira doon sa tahanan na iyong ginawa. Tulungan po kami na patuloy na magtapat kasama ang aming buong pamilya upang doon sa lugar na yon ay titira kami na kasama ninyo, na doon ay wala ng paghiwa-hiwalay na mararanasan. Wala ng karamdaman na siyang magiging bahagi ng karanasan. Wala ng problema na gugulo sa aming mga isipan, kundi pawang pagmamahalan, kundi pawang mga may pag-asa na karanasan, sapagkat kayo ang amin ng kapiling magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa alok na ito sa amin. At kami po ay patuloy na nagtatalaga naman ng aming mga buhay, ng aming mga pamilya, at marapatin nawa na makasama namin kayo magpakailanman. Itong aking dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen. Tunay nga, kaibigan, mayroon tayong tahanan sa langit na bayan. Isang tahanang iyari sa ginto at sa iba pang mga mamahaling hiyas. Ngunit, higit sa kahangahangang mga dahilan na ito, ay ang makita at makasama ang Diyos magpasawalang hanggan. Ang pinakadakilang dahilan upang makarating tayo kasama ang ating pamilya sa langit na bayan.
Ikinagagalak namin na makasama kayo sa 16 na pag-aaral sa Tanging Pag-asa Season 3. Nawa kayo at ang inyong tahanan ay makaranas ng pakikisama, pag-ibig, at pag-asa mula sa ating Panginoon. Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon.